Inilatag na ng palasyo ang rehabilitation program para sa Zamboanga City. At kabilang sa paglalaanan ng pondo ay ang pagtatayo ng pansamantalang tirahan at pagbuo ng bagong kabuhayan. Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi nalalawak ang kaguluhan na nagaganap sa Zamboanga City at patuloy ang pagkakalob ng tulong sa mga apektadong residente. Narito po ang report. Tiniyak ng Malacanang na may mahigpit na pagkilos ang gobyerno para mapigilan ang paglawak pa ng karahasan ng MNLF Breakaway Group palabas ng Zamboanga City. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nauna na ipinagutos si Pangulo Aquino sa otoridad na tiyaking hindi aabot, partikular na sa Metro Manila, ang panggugulo ng mga rebelde. The President had already given instructions early on to make sure that they would not be able to strike anywhere. Hindi lang po yun kasali dun sa areas in Mindanao. As you've seen, yung sa Lamidan, we were able to intercept twice already. So, hindi lang naman po yan para doon sa mga... Of course, there are specified areas that I can't divulge. Pero meron naman po mga na-instructions na naibigay na before ang Pangulo. Samantala, patuloy naman ang pagtiyak na may hahatid ang kailangan tulong sa mga apektadong residente ng Zamboanga standoff. Inilatag na ng palasyo ang mga programa na nakapaloob sa 3.9 billion pesos rehabilitation plan sa lugar. Ilan dito ay ang 178 milyong pisong relief assistance sa mahigit 23,000 apektadong pamilya, 10 milyong pisong balik probinsya program kung saan ibibigay sa 2,000 pamilya ang tigli 5,000 piso, 106 milyong pisong educational assistance para sa mahigit 21,000 mag-aaral, mahigit 2 bilyong pisong shelter assistance para sa may 21,000 pamilyang nawala ng tirahan, at 212 milyong pisong livelihood assistance. Isa pa pong programang tinitingnan po natin para po dun sa ating mga kababayan doon ay yung supplementary feeding program. Tina-target po ito yung 10% ng estimated 2 to 5-year-old kids out of the, yung universe po natin, para malinaw po tayo, ay yung 118,819 persons. So, feeding po yan for 120 days. Yung cash for work or cash for training for all affected families at the rate of 75% of the daily minimum wage in Region 9 for 30 days. Kasama din po dyan. Yung construction ng bunk houses for all families with totally burned or damaged houses. Kasama din po. Yung mga bunk houses na po ito, as you all know, are designed for transitional shelters. Susunod na po doon, kung meron po tayong bunk houses at transitional shelters, dikit na po nito yung shelter assistance for all families with totally burned or damaged houses. Sa kasalukuyan ay nasa Zamboanga City pa rin si Pangulo Aquino para personal na tutukan ang kalagayan ng mga apektadong residente doon. Gate pa ng palasyo na nanatiling prioridad ng gobyerno ang kalagayan ng mga sibilyan sa aksyong wakasana ang standoff dahil na rin sa epekto nito sa negosyo at pamumuhay ng mga taga Zamboanga. Naiintindihan po natin yung kanilang mga hinaing at ginagawa naman ho ng pamahalaan lahat ng kanilang makakaya na ipagpatuloy ho yung push forward natin. Katulad lang ng sinabi ng Pangulo kahapon, kung wala ho yung mga bihag at wala ho mga sibilyan na posibleng maapektuhan ay tapos na po ito. Ngunit dahil meron po babayan na nilagay po nila sa peligro sa kanilang dahil kinuha nga ho nilang mga hostage, ay kailangang calibrated, kailangang hindi ho produkto ng init ng ulo. O kaya, katulad nga ho ng sinabi ng mga kasama natin sa baba, madali hong, it's easy to pull the trigger of a gun, but it's different when you're there and when it's different when there are civilians involved. So we are doing everything that we can. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.